Hallelujah. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Binchi Dorian. Itaas mo ating mga kamay, mahal tayo magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus sa paunat dalangin niyong hinirang, propeta sa uling kapanahunan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildis Talmeda, sa oras tumalapin sa aking pagdadala yung balang mensahe. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na pagpaunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, o kung magagawa at siyang nakilang pangalan na sinasaway. Demonyo ng halang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belongs only to our dearest Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina Comun Almeida. I also greet the beloved Almeida family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren of our beloved parents in the Lord. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, dito sa dako po ng Santiago City, sa lahat ng makapatiran galing po sa ba't ibang mga outstations and outreaches throughout Cagayan Valley region, particularly dito po sa Isabela. Praise the Lord. Hallelujah. To our beloved viewers, a pleasant afternoon to each and everyone. Isang malakas at matagumpay na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa mga taga Santiago, lakasan pa inyong palakpak. Bakit, minamahal? Dahil hindi lang kayo nag-celebrate ng 32nd anniversary, kundi binigyan din po kayo ng Malapino ng brand new na service. Ibig sabihin, bukas, pang 33 years umpisa bukas, ay mamamalakaya naman ng maraming kaluluwa. May sasakyan eh. Ha? Hindi natitirik yan, minimal, brand new yan. Palakpakan natin mahal na Panginoon. So, for how many years, di ba? Kumbaga, puro tayo second hand. Naalala ko ang ating beloved mother, beloved stand pastor, sabi niya sa akin, anak, huwag kang bumili ng second hand. Sakit sa ulo. Lakasan ang pananampalataya. Brand new talaga, anak. Brand new. At that time, minamahal, wala kahit tricycle, wala pang service. Naalala ko lang ng anak ng ating beloved parents in the Lord nung nag-anniversary kami sa Tugigaraw sa University of Cagayan Valley Gymnasium. Habang nag-practice, tinawag ako minimal ng anak natin mahal na pastor, Kuya, punta ka dito. Sabi ko, ako naman masayang-masaya, tinawag ako. Ano po yun? Sabi ko, Kuya, yung instruments mo, pang Bible study lang yan, Kuya. Magkaroon ka ng pananampalataya, Kuya, kahit milyon ang halaga. Basta gagamitin sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung aming kagamitan, wala pa yatang 50 million. Million po yung binanggit niya.
At natupad po yun. Bago kami lumipat sa Kawayan, ang iniwan po doon na instruments worth million. Pagdating naman namin sa Kawayan, ito naman ang problema. Pugak-pugak lahat. Mga assembled yung mga, anong tawag niyan? Yung speaker. No? So, naalala ko pa rin yung sinabi ng anak ng malapastor na worth million. So, pagdating ng pandemic, nakabili kami ng, yung sa mixer pa lang yun kasi 32 channel yung sa Tugigaraw, sa Kawayan, 64 channel. Mayroon pang pa yun. Yung dagdag na dalawa na parang box lang siya, nasaksakan ng mga microphone. 600,000 yun, worth lahat. So, more than 1 million po yung instrument sa Kawayan. So, pananampalataya po yun, minamahal. Amen. Sabi ka nang nag-exhort kanina, sa mga baguhan, exempted kayo. Pero kung gusto nyong pagpalain, subukan yung mahal na Panginoon. So, narinig ko rin yan noon, minamahal, na kung gusto nyong pagpalain, subukan yung mahal na Panginoon. Kaya lang may binanggit ang nag-exhort, ubusin yung pira na nasa pitakan nyo. Hinulog ko lahat yung laman ng pitaka ko. At pinagpala ako. Bakit ako pinagpala? Hindi lang ako pinagpala sa material na bagay. Pinagpala ako sa espiritual. Imagine, nahulog ko yung pang-tuition ko. Kasi kabibigay lang ng Development Bank of the Philippines sa akin yung stipend ko sa pag-aaral, 30,000 yun. Hinulog ko lahat yun. Wala na akong pang-tuition. Wala na akong pang-tuition, wala na rin akong gana mag-aral, nag-full-time worker ako. Nung nag-full-time worker ako, hindi na ako makauwi doon sa Baguio dahil wala na akong pamasahe pabalik. So tuloy-tuloy yung pagka-full-time worker, October 21, that was 1991, pag-krusada ng December, sabi ko, pag ako'y kalooban na talagang tinawag ako ng Malapinon, makakasama ako sa Cebu, crusade. That was 1991. Nagpaparinig talaga ako sa makasama ko, pinagtatawanan ako, Brad, grabe naman yung ambisyon mo. Kami nga dito, 5 years na, hindi nga kasi kami kasama, ikaw wala ka pang 3 buwan, makasama ka sa krusada. Paglabas sa mga listahan, sa makasama, sa sasakay sa barko, wala yung pangalan ko. Nilabas Friday, kinagabihan overnight. Ang pag-alis ng barko, Sabado. Hindi pa rin ako bumitaw. Sabi ko, kung totoo at talagang kalooban ng Diyos na ako ay tinawag niya na maging full-time worker, makasama ako sa Cebu. Attend ako ng overnight. Hindi ako nagpalista na magpatotoo. Kasi nagpalista na ako the other overnight, hindi ako tinawag, nagtampo ako. So sinabihan ako, magpalista ka, Brad. Uli, baka matawag ka ngayon. Ayaw ko na. Bigla akong nilapitan, magpatotoo ka raw. Hindi ako nagpalista. Hindi nagpatotoo ako. Pagkatapos ng patotoo ko, sabi nung kasama kong worker, Bay Danny, hiramin daw dito bilabid mamadir yung Bible mo. Yung Bible ko, kabibili ko lang 150 pesos. Mumurahin na Bible. Sa bagay, mamahalin at mumurahin, pareho lang yan, Bible. Amen. Anuhin mo naman yung mamahaling Bible mo, hindi mo naman nababasa. No? Ganda ng mga cover, ganda ng papel, tapos hindi mo naman binabasa. So, okay lang yung mumurahin, binabasa mo naman. Sabi ko, hiramin daw yung Bible ko. Nahiya pa ako kasi kabibili ko lang, walang cover. Mumurahin nyo na Bible.
Nakita ko talaga, pagkatapos sa patuto ko, pumuntang Bilid Mamadir sa pulpit, bit-bit yung Bible ko. Oo nga, Bible ko nga yun. Sabi ng Bilid Mamadir, na-bless ako sa patutuo ng kapatid na yan. Sabi niya. Iniwan ang kanyang pag-aaral para magpagamit sa mahal na Panginoon. Maya-maya may bumulong sa akin. Pagkatapos ng Bible study, tingnan mo yung listahan ng pupunta ng Cebu. So, bakit? Natingnan ko na kanina, nabasa ko na. Tingnan mo uli. Pagtingin ko, additional. Uy, pangalan kong nilagay. Palakpakan natin mahal na Panginoon. After ng crusade, kasama yung pangalan ko na iwan. Ay, hindi na talaga ako makabalik sa Luzon. Tuloy-tuloy na yon. Hanggang napunta ko ng Leyte, Mindanao, hanggang napunta ko ng Abu Sayyaf, kasama ng Malapastor, hanggang napunta sa inyong lugar. Ganun pala ang pagpapala. Amen. Huwag kang tumanggi. Saan ka ilagay ng malapinoon? Magkano yung pagpapala? Pasalamatan mo. Kung minsan sinusubukan ka ng Panginoon, nag-expect ka ng malaki, binigyan ka ng pinakamaliit, pasalamatan mo pa rin yun. Sabi ko, Panginoon, kung totoong gagamitin mo ako within 5 months, October, November, December, January, February, March, April. Within 7 months, May. Sabi ko, within 7 months, makapag-preach ako. Imposible po yun. Hindi ka po pwede mag-preach dito kung hindi ka dadaan sa hugas ng plato, hugas ng kaldero, magtapon ng basura. No? Talagang dadaan ka muna sa minyal, lahat. Taon ang bibilangin mo. Lilinisin ka talaga. Sabi ko, within 7 months. Mga kasama ko sa Cebu, mga ordained preachers, taon ang binibilang, paano ako makatayo doon? Maka-preach. May ginamit ang Malapinon galing Manila, taga Leyte na preacher. Pardon, gusto mong pumunta ng Leyte? Sabi ko, sige. Paalam mo ako, pinayagan ako pagdating ko sa Leyte. May. Ngayon, Merkules, kinabukasan, May 21, mag-expire na yung aking sinasabing 7 months. Bigla kong sinabihan, ikaw ang mag-preach. Hindi ako nakatanggi. Pero nakalimutan ko na yun. Nung nag-preach ako, pagkatapos ng preaching, tinawanan pa niya ako, hindi ganun. Matisod ng kapatiran, wala nang dadalo sunod. Kasi pag nag-preach ako, tinuturo ko talaga, ikaw. Kapatiran, nagtago. Impirno ka. Huwag ganun lang. Hindi ganun, Brad. Huwag mong i-ganun. Ganun lang. Huwag kang magturo. Ay, ganun ba? Hindi ko naman hangad na maging preacher. Ba't mo ako nilagay dyan? Maya-maya, naalaala ko. Mayroon pala akong hiningi na sign na maging preacher. Pagtingin ko sa kalendaryo, 21, kinabukasan, mag-expire. 20, pinapreach ako ng mahal na Panginoon. So kung talagang para sa'yo yan, para sa'yo. Amen. Kung ikaw ay tinawag ng Malapinon para pagpalain, para maging milyonaryo, para sumuporta sa gawain, yun din ang pagkatawag mo. Everybody say, praise the Lord. Sinong mag-akala na dito na tayo palagi nag-anniversary? Baka sa sunod yan, bagong gymnasium na. Ayun, mag-gymnasium dyan. Nandiyan ba? Lakasan mo pa ng palatayo mo, brother. Pag hindi mo lakasan pa ng palatayo mo, Batanes ka. Magbukas po tayo ng Batanes after ng eleksyon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Mayroon kayong dadalo doon? Mayroon po. Mayroon ako nakausap. Pag nandoon na daw tayo sa Batanes, sabi niya, tatawagin ko ang tropa para dadalo sa inyong banal na gawain. Sundalo po, minamahal. Special forces. Ang dami nila sa Batanes ngayon. Pinaghahandaan ng gera. Gera pala yan, Brad. Gera. Gera. Punta kami sa Lalo Airport. Sabi ni Sir Colonel Arciao sa akin, Brad,
Nandiyan na sa Lalo Airport, sa Cagayan North International Airport, nandiyan na yung lahat na panggera. Uy, pinuntahan namin. After nung aming military outreach program, punta kami doon. Ang daming, mayroong yung mga backhoe na military ang kulay. May bulldozer na military. Mayroong mga tangkid de gera doon. Daming mga aeroplano. Nag-aabang na pala tayo ng gera. Sabi niya sa akin, alam mo Brad, kung minsan hindi ako makatulog sa buong gabi. Bakit naman sir? Itong kampo na to, nakaumang na dito missile. Pindot na lang ang kulang Brad. Patay kami lahat dito. Ay ganon ba yun? Oo. Kasi ang gera ngayon, through remote control na. Pag nakatarget yung area mo, sabog ka. So, inaabangan ko na lang yung mayroon daw magsabi, baka bigli. Kasi, madaling araw, nagliparan yung, ang ingay daw yung lugar na yun kasi daming mga sasakyan, dumadating, lumilipad. So, nandito po tayo sa northernmost region. 3 region po yung target pag magkagera. 3 region ng target na bombahin ng missile. Region 1, Region 2, at Cordillera Administrative Region. Ayan. Batanes, Region 2 yan. 3 region pinaghanda. So, tayo naman ay naghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Kasi pag matakot tayo, saan kayo pupunta? Nanditong lupa nyo, nanditong mga palayan nyo, nanditong negosyo nyo. Huwag kayong matakot. Iiwanan natin itong lugar na to. Just in a twinkling of an eye. Yan ang dahilan kung bakit tayo po'y binigyan ng malapino ng pastor para turuan tayo sa tamang pagsunod, tamang katuruan para makasama tayo sa rapture. Amen? Kung nag-iisip pa kayo ng future, huwag po niyong kalimutan ang rapture. Mahirap naman yung future. Future lang yung ating iniisip. Hindi tayo nag-iisip ng rapture. Ha? Hindi naman masamang mag-isip ng future. Huwag kalimutan ang rapture. Amen. So sabi ng Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Atin pong basahin yan. Pakihanda din po ang Job 28:28. Sounds. So, dito po sa aklat ni Propeta Jeremiah, Kapitulo 3, talatay 15, sabi dito, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So yung sinabi ng Malapino niyan, mula noon hanggang ngayon, patuloy nagbibigay ang Malapino ng kanyang pastor. Yan ang sinabi, mga pastor. I will give you pastors. So sa kanyang kawan, mayroon po namumuno na pastor. Hindi po marami. Panahon ni Moises, siya lang po yung namumuno. Amen. Mayroon po siyang makatuwang, pero patungkol sa pamumuno, mayroon lang po isang namuno. Amen. Imaginin mo, halimbawa, ang bansang Pilipinas, marami ang namumuno, di magkagulo-gulo. O, di ba? O, yung namumuno talaga, yung presidente. Yung vice president, para yung yung gulong ba na reserba. O, halimbawa, physically, mawala, o magkaroon ng disgrasya, panahon ni Magsaysay, di ba? Nung panahon ni Magsaysay, na-crash ang eroplano, na sinakyan ni President Magsaysay. O, so automatic yung kanyang vice president, naging president. Ganon yon. Reserba. Hindi naman pwede yung reserba, ilagay mo rin doon sa gulong. Reserba nga eh. No? Kung ma-flat or pumutok yung gulong, may reserba na ipalit. Amen. Amen.
So ganun din sa church. Every generation, mayroon pong itinalaga ang malapi noon na pastor. Everybody say, praise the Lord. So panahon ni Moises, si Moises ang pastor sa kawan ng Panginoon. Panahon ni Propeta Elijah, si Elijah ang pastor. Nung nawala si Propeta Elijah, pumalit si Propeta Elisha. So, hindi po sabay-sabay yung mga propeta at yung pastor na itinalaga ng malapi noon. So sa huling panahon, ang ating mahal na pastor or beloved pastor Willis Olmeda, siya po ang itinilaga ng mahal na Panginoon. Hindi lang tayo ang nagsasabi noon. Kahit yung mga unbelievers. Nung kinuha tayo, may namahal na kasama sa local peace engagement ng NTF-ELCAC ng gobyerno, yung National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Sabi nila, mayroong mag-represent from the religious sector. Sabi ng sundalo, wala kaming ibang napili sa religious sector na kasama namin para magtagumpay tayo, labanan ang komunismo. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Piniliwanag ng sundalo, sila lang ang kanilang pastor pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf para sa peace mission sa mga sipadan hostage doon. Wala nang iba na nakagawa noon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag ganun, minamahal, ang qualification, ay wala nang mag-challenge. Kasi pag hindi sasabihin yung qualification, marami mag-challenge. Bakit Jesus Miracle Crusade lang? Marami din kami dito na gustong makipagtandim sa inyo. Pero pinaliwanag sa akin nung aking kausap, hindi pwede pare. Kasi pag mayroon tayong misyon sa kampo ng NPA, hindi pa tayo makakarating sa kampo, alam na ng NPA dahil ang pare may connection sa kanila. Hindi din pwede ang mga pastor ng mga protestante at iba't ibang mga pastor dahil kung ang venue nasa syudad, mag-aagawan sila. Pero kung sa lugar na delikado, maglalakad ng kilometro at kampo pa ng NPA, ayaw nila, maraming dahilan. Pero sa Jesus Miracle Crusade, hindi kayo umaatras. Bakit tayo aatras? Isaiah 54:17, napakalinaw po yan. Walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa mga anak ng Diyos. Paano natin makumberte itong mga sundalo, itong mga pulis, kung takot tayo? Amen? So habang tayo po'y nangangaral, minamahal, doon sa mga NPA na yon, itong mga kasama natin, mga sundalo at pulis, pumasok sa puso at isip nila, totoo nga ang Diyos nila. So hindi lang NPA ang ating pong tinatarget, lahat na tao. Amen. Ngayon, pag mayroon po silang mga pagtitipon, katulad nung pagtitipon para sa pagkakaisa, yung former rebels ng buong Cagayan, 187 sila, 170 o 187. Doon sa kampo ng sundalo. Hindi ko nakikita yung mga mukha noon dahil buong Cagayan yun eh. May taga Bagaw, may taga Gonzaga, mga NPA lahat yun. Tayo ang nandoon, nag-pray sa kanila. Sinundan ng grupo ng mga NPA sa Apayaw. Mga 37 sila. Apayaw, malakas din ang NPA dyan. Sumuko na po ang NPA doon. Hindi ko makilala yung mga tao doon. Sumuko sa malapi noon. Pag sabi ko, itaas ang kamay, mag-pray tayo. Taas ang kamay nila lahat. Pati sundalo, pati pulis, pati yung taga-DSWD, whole of the nation approach galing sa iba't ibang departamento.
Ibig sabihin, buong gobyerno naniwala na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Kayo lang ang unang tinawag. Kasi ang mahal na Panginoon, talagang mayroong unang tatawagin yan. Patibayin yung panampalataya. At magiging ehemplo. Maging ilaw. Maging asin. Amen. Tapos tanungin nyo, asin tayo brad, bakit hindi tayo marami? Kasi nga, subukan mo nga magluto, tapos damihan mo ng asin, 1 kilo ilagay mo. Kung makain mo pa yung niluto mo, huwag kang ma-discourage na kunti ka lang, ikaw lang dyan sa barangay mo. Ikaw ang asin dyan. Amen. Kasi pag puro naman asin, hindi na makakain yun. Pangtimpla tayo. Ating mga kapatiran, tinatawag. Pwede ba sis? Pwede ba Brad? Ikaw ang mag-pray sa ating assembly, sa barangay. Kasi, nakikita nila minamahal, kahit membro lang kayo, ang tingin sa inyo, pastora, pastor. Ganon ka-high standard. Palagi nating explain, isa lang po ang aming mahal pastor, na po sa Maynila po, kami po, member lang po kami, preacher lang po kami. Maya-maya, pastor na naman ulit ang tawag. Kasi nakita nila na talagang, yung kilalang nila ng mga pastor, naka-short pant, nakasaliko, nag-basketball, naglalaro, may bisyo, umiinom. Dito sa atin, minamahal, membro pa lang, talo na sila. Amen? Yan ang dahilan. Pag lalabas sa Jesus Miracle Crusade, preacher na kagad sa kanila, pastor na kagad. Ganun ang standard natin. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Para kang nag-aral sa University of the Philippines, tapos bumagsak ka sa UP, lumipat ka sa ibang universidad, ikaw ang pinakamatalino doon. Kasi galing ka sa standard na napakataas. Dito sa atin, talagang, sabi nga, I will give you pastors to feed you with knowledge and understanding. Ang akala nila, ay, ibig sabihin matalino. Tapos, hilig sa debate, no. Hindi po ibig sabihin na mayroon kang knowledge and understanding sa Word of God, ikaw ay debater, ikaw ay... Hindi po yun. Job 28:28. Nabasa na ba yung Isaiah 54:17? Okay, sunod mo na yung Job 28:28 muna. Tapos sunod yung Isaiah 54:17. Dito po sa aklat ni Job, kabanatang 28, talata po 28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Amen. The fear of the Lord is wisdom. And ano yung knowledge? And unto the man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. So, to feed you with knowledge and understanding, minamahal, ang ibig sabihin, ang ituturo sa pastor na totoo ay magkaroon tayo ng takot sa Diyos at hihiwalay sa masasamang gawa. Amen. Kahit gaano pa kaganda yung preaching ng isang pastor, ang mga membro, wala na mga pagbabago, walang kwenta po yung preaching niya. Para ka lang nanonood ng entertainment. Tawa ka lang tawa dyan, maya-maya uuwi ka, yung cancer mo, lalong lumala. Uuwi ka, lalong lumala yung bisyo mo. Pero ang totoong mangangaral ng Diyos, totoong pastor na malapinoon, sabi nga, magkaroon ka ng wisdom. Anong wisdom? Pagkatakot, magkasala laban sa Diyos. At magkaroon ka ng understanding. Anong understanding? Ang paghiwalay sa masasamang gawa. So dito lang po tayo nakakarinig ng patotoo. Dati bakla, ngayon, tunay na lalaki na. Dating tomboy, ngayon, tunay na babae na. No? Anong ibig sabihin noon? Hindi na siya umiibig sa kapwa lalaki.
Or yung isa naman, hindi na umiibig sa kapwa babae. So sa relihiyon, anong ginawa? Sabi, respect kung anong naramdaman. Ha? Hayaan kasi mahal sila ng Diyos. Totoo nga namang mahal ng Diyos. Pero hindi po tinutolerate ng malapay noon ang kasalanan. Hindi niya paulanan ng apoy ang Sodom at Gomora kung tinutolerate niya ang kasalanan. Ano bang kasalanan ng Sodom at Gomora? Naglipana ang mga bakla at mga tumboy sa lugar na yon. Ang mga lalaki ayaw na ng babae. Pati anghel na pinadala sa pamilya ni Lot para patakasin si Lot, pinagtripan pa ng mga bakla doon. Sabi ni Lot, mayroon akong mga anak, 2, dalaga. Hindi pa nag-asawa, walang kasintahan to. Ano sabi ng mga lalaki? Hindi namin gusto yung anak mo, gusto namin yung mga gwapo na bisita mo. Mga anghel yun eh. Nagalit tuloy ang mahal na Panginoon, lalong nagalit. Tumakas na kayo, Lot, ang buong pamilya. Pagtalikod nila sa Sodom at Gomora, bumagsak ang apoy galing sa langit at natupok ang lugar ng Sodom at Gomora. Yun din ang nangyari sa California, sa Los Angeles. Ang mga tao doon, halos wala ng pakialam sa Diyos. Wala silang Diyos. Diyos nilang sarili nila. Nasunog. Hindi alam kung saan galing yung apoy. Mayroon po mga sunog ngayon na hindi po dahil sa gasol o whatever. Kasi mayroon na po tayong mga CCTV. No? Mayroon na po mga satellite. Kidlat. Pagtama sa kidlat, sunog yung isang lugar, kakalat yung apoy, samahan naman ng napakalakas na hangin. Ayun, minuto pa lang, ubos na yung mga kabahayan. Lindol! Nung tumama ang lindol sa Myanmar, pati Thailand, tumba ang mga building. Yung mga naligo doon sa pinakatuktok ng mga hotel, sa mga ilang floor yon, mayroong swimming pool sa pinakatuktok, natilapon yung tubig. Kung ikaw naman ang naglangoy-langoy doon, kung hindi ka mahimatay sa takot. Wala nang safe na lugar dito sa mundo. Sa Spain, kung nabalitaan nyo, may brownout yata nangyari doon, ilang milyon ang walang tubig, walang kuryente, hindi gumagana ang mga train, kasi halos lahat doon computerized. Pag once na mag-brown out, wala na. Maglakad na mga tao. Hindi mo na mabuksan yung, punta ka sa hotel, hindi mo na mabuksan yun. Wala nang kuryente. No? High-tech nga, minamahal, pero isang iglap lang, wala na, maging paralyzed ka na. Sabi nga ng kausap ko ng Amerikano, 4 to 5 years from now, ang tao ay ma-overcome na ng mga robot. Robot na ang mangunguna. Susunod na lang ang tao sa robot. Ngayon, ang robot, minaman pa ng tao. Pagdating ng panahon, ang tao na ang minaman sa robot. Hindi ka na makakapasok sa mga airport kung saan ka pupunta kung hindi ka aprobahan ng robot. Sabi ng kapatid, totoo yan, Brad. Dito sa yung dumating ako ng Tokyo, ang nag-greet sa akin, sabi doon ng robot, "Good morning, ma'am. How are you, ma'am?" Hindi na siya sumagot. Alam naman niya, robot eh. Pag sasagutin niyo, para siyang si Raulo. Robot yun eh. Naka-computerize lang yun. Ay, salamat, wala pang robot sa Pilipinas. Wala pa, hindi pa nagporma ng tao ang robot. Ito pa lang ang sa Pilipinas. Hindi pa robot. Pero pag maging robot na to, susunod-sunod na tayo dito. Ngayon, sumusunod ba tayo dito? Hindi. Sumunod? Hindi. Sunod na tayo, di ba? Bahala na makalimutan ng Bible, walang cellphone. Punta sa gawain. Ay, nalimutan ng Bible. Ay, okay lang. Pero kung cellphone, balik ang cellphone. Hindi pwede. Nakalimutan ang cellphone.
Controlled na kasi tayo dito. Bibili ka. Kahit kunti lang, bumili ka ng worth 85, nagbigay ka ng 100 pesos. Hanapin pa yung calculator sa calculator, ito 100 minus. Oh, ganun na tayo kabubo ngayon. Hindi katulad noon na wala ka pang hawak-hawak na sipol, wala ka pang hawak na calculator. Ang gagaling ng mga tao. 100 plus 35 plus, kahit gaano pa kahaba yan, pagdating sa dulo, equals, alam mo yung answer, alam mo na. Pero ngayon, anak, i-type mo nga anak, 10 plus 10. Okay. Kuha naman yung anak sa cellphone. Basta ka ma. Ano yun ma? 10 plus 10. 10 plus 10. 20 ma. Talaga naman. Galing niya. Pero kung wala siyang cellphone, 10 plus 10 anak. Pang grade 6 yan ma. Grade 5 pa ako ma Lumabas ngayon sa research, maraming nag-graduate ng K-12, mahina sa reading comprehension. Paano? Hindi mahina. Pag may post, hindi pa binabasa, mag-react na kagad. Like, heart. Hindi pa kanya alam kung ano yung laman doon. Mukha pa lang yung nakita. Magalit na kaagad or mag-like or mag-comment. Hindi pa niya alam kung anong laman kasi hindi niya binasa. So, kulang talaga sa reading comprehension. Yan, sabi ng Bible, And unto man, he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Ang wisdom po, ang karunungan, hindi po yung valedictorian ka, cum laude ka, with highest honor ka. Hindi po yon. May takot ka sa Diyos. At kung nakaunawa ka, ang ibig sabihin, hihiwalay ka sa masasamang gawa. O ibig sabihin, minimal, yung mga Kristyano na hindi nagbabago, hindi nakakaunawa yun kahit paulit-ulit na nagpipreach yung kanilang pastor, ang kanilang pastor hindi nagtuturo ng tama dahil ang mga membro walang pagbabago dahil hindi sila nakakaunawa. Dahil ang pag-uunawa, minimal, hindi mo makuha sa katalinuhang tao galing sa Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord. Darating ang panahon, robot na ang preacher. At sabihin ng mga tao, mas maganda yan. Gwapo pa, hindi pa mang-rebuke. Kung ano lang yung i-program doon, hindi pa magkamali ng grammar. Di ba? Kung minsan ang preacher, kung minsan magkamali ng grammar eh. Instead na babae, he. Ang lalaki, she. Ano ba yung preacher na yan? Ang tinutukoy niya lalaki, tapos she. Tapos ang babae tinutukoy niya, he. Di ba? Nagkamali sa grammar. Pero pag robot na, perfect! Walang mali. Kailang problema ang robot, walang puso. Pag walang puso, hindi manahan ng Holy Spirit. Pag hindi manahan ng Holy Spirit, walang power. So, mas maganda pa rin yung tao ang magdala ng mensahe. May puso yan. Pag manahan ng Holy Spirit, may kapangyarihan, babaguhin ang buhay ng mga nakikinig. Amen. Yung mga mayayabang na mga Abu Sayyaf, pagdating ni mga pastor sa kampo nila, sumunod kayo sa amin. Ako ang commander dito, sabi ni robot. Sabi ni mga pastor, hindi ka namin commander. Ang commander namin si Kristo. Sabi ni robot, ngayon lang kami nakakita ng tao na mas matapang pa sa amin. Kami matapang kami dahil mayroon kaming baril. Pero kung tanggalin itong baril, duwag na kami. Pero kayo, ang tapang-tapang nyo, libro lang ang dala nyo. Akala nila lang to, minamahal. Yung Bible. Akala nila lang. Sabi ni Mala Pastor,
Brother Danny, basahin mo. May mensahe ako sa Abu Sayyaf. Ano po yun, mahal na pastor? Isaiah 54:17. Inulit ko para baguhin yung verse. Imagine mo, basahin mo harap ng Abu Sayyaf. Walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay. Ikaw ratratin ako doon. Ano po yun, mahal na pastor? Natakot ka? Sabi sa akin, hindi na niya inulit yung verse. Natakot ka? Ikaw ang pinili kong spokesman dahil alam ko matapang ka. Uy, tumapang tuloy ako uli. Matapang pala ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi nung bata, pag magkakita ko nagsumbagay, may nagsuntukan. Nung bata pa ako, elementary, may nagsuntukan. Nangangatog na yung tuhod ko. Hindi naman ako ang sinusuntok. Ayaw ko yung away. Sa amin, uso yung buksing-buksing. Balutin yung kamay mo ng t-shirt, tapos buksing ka. Nakipagbuksing ako sa kapatid ko, natamaan ako, huminto na ako. Sakit. Hindi ako matapang, pero nung sinabi ng mga pastor, ikaw ang pinili ko dahil alam ko matapang ka. Parang may pumasok sa akin na tumapang ako. Sabi ko, Robot, mayroong binabasa ang mga pastor. Ano yan? Hawak ako ko Bible. Mayroong siyang mensahe. O ano mensahe? Bukas na ako. Bawal yan. Ikaw ang uunahin namin papatayin. Bawal ang Biblia. Lalo na babasahin mo pa. Sabi ko, nandito yung mensahe. Sabi naman niya kay Susukan, yung mas mataas pa sa kanya, tahimik lang, habang buhok hanggang baywang. Ano, pabasa natin? Sige, basa. Binasa ko, nilakasan ko. Walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa inyo. Hoy, hindi na to sila matatablan ng bala. Hindi pa ako tapos eh. Nagalit na. Balik ako. Pastor, nabasa mo? Opo. Nagalit. Galit na galit, Pastor. Balikan mo. Pagalitin mo pa. Bago ako bumalik, naghingi muna ako ng explanation. Pastor, galit na po. Bakit kailangan pang pagalitin pa? Sabi niya, hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi sila magagalit sa atin. Ayun, bumalik ako. Mayroon pa. Ano naman yan? Isaiah 41:10-13. Kahit hindi sila nakinig, binasa ko pa rin. Huwag ka matakot, huwag ka malupaypay. Ako'y kasama mo, sabi ng Panginoon. Proceed na sila doon. Puntan ako sa likod ng Pastor. Gapusin na ang Pastor. Pero wala silang magawa dahil totoong Diyos natin. Isaiah 54:17, sundan ka agad ng Isaiah 41:10-13, mga huling talata. Dito po sa Ating po mga musicians and instrumentalists, prepare. Isaiah, kabanatang 54, ang talata ay 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila nagagalaw laban sa iyo, sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. 41, yes? Pakibasa doon sa hindi pa nakabasa. Sino pang hindi nakabasa? Brother Edith, tapos ka na nagbasa? Okay. Baka kasi matisod. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 41, talatay 10 hanggang 13. Sabi dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang malupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang papakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatuwid bagay, silang nangakipaglaban sa iyo. Silang nagipagdigma, laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay na wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yang mga bersikulo na yan, narinig ng mga Abu Sayyaf. Dahil mayroon pong pastor na matapang na mangaral doon. Amen. Kung wala si Pastor, hindi ko talaga babasahin yan.
kung hindi ako inutusan. Nung sinabi niya, magpasting ka ng 10 days, Brother Dan. Ako, 40 days. Tumawag uli, ilang days ka na? 7 days na po, Pastor. Pwede na yan. Mauna ka sa sulo. Maghanap ka ng Abu Sayyaf doon. Hanapin mo ang kampo ni Commander Robot. Ako na ang mananalangin para sa iyo. Nung nabanggit ni Pastor, mauna ka, ako na ang mananalangin para sa iyo. Ibig sabihin, lahat na anointing prayer ng Pastor, nasa akin na rin. Para kang binigyan ng ATM card, o ito ATM card, lahat na pundo ko sa bangko, pundo mo rin. Bumili ka, kahit ano, walang problema. Ganun din sa prayer. Ako na ang mag-back up prayer sa iyo. So every time na mayroon po tayong mission, yun po yung pumapasok sa isip ko. Mahal na Panginoon, through the leading prayers of our beloved pastor, pasukin ko yan. Gabayan mo ako. Hanggang ngayon, nung tinawag ako ng isang sundalo, pasukin natin ang Lagom, pinakamalaking kampo ng NPA. Hindi ako nagsabi na, magpasting muna ako. Mag-pray muna ako. Kinlaim ko yung sabi ni Pastor, ako ang mananalangin para sa iyo. Para sa atin, ang mabuhay para kay Kristo, ang mamatay, langit. Amen? Amen? Tumayo po tayo, minamahal. Lahat po namang baguhan, lapit lang po sa harapan. Yung mga karamdaman ninyo, kahit stage 4 cancer na yan, alikabok lang sa mahal na Panginoon yan. Parang magdadahilan lang. Ngayon, hirap na hirap ka, bukas, makakalakad ka ng matuwid. Makakain ka na ng normal. Ganyan ang Diyos. Huwag mong isipin na ang Diyos ay bato, kahoy, simento na walang magagawa. God is Spirit. He created the heaven and the earth. Siya ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao, para iligtas tayo sa lahat nating mga karamdaman, kahirapan. Lapit lang po sa harapan. Come forward. Sabi ng Malapi noon, lahat na nabibigatan ng lubha. Kindly po ang ating pong mga beloved choir members. Assess our beloved newcomers. Come unto me all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yung mga nalupaypay, nangihihina sa pananampalataya, huwag po kayong mahiya. Kung mayroon po kayong naramdamang sakit, kung minsan nagmi-maintain na kayo ng gamot dahil nawalan na kayo ng pananampalataya, come forward. Kailangan ma-revive yung pananampalataya mo sa mahal na Panginoon. Marami na po kayong mga fake medicines, mga herbals na fake, parte patotoo natin, ginagamit nila. Yung mga gumagaling dito, ginagamit nila, promotion ng kanilang mga herbal na gumaling daw sa herbal nila. Puro mga kasinungalingan, minamahal. Lalo na ang mga gamot. Pero sa mahal na Panginoon, sigurado, 100%, gagaling ka. Magbabago ang buhay mo. Mayroon pang buhay na walang hanggan sa piling na mahal na Panginoon. Anytime now, darating ang mahal na Panginoon, hindi na magtatagal. Itaas ang ating mga kamay. Hallelujah!
Saying us to thee, fear not, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Hallelujah! Hallelujah! I will strengthen thee. Yes, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I, the Lord thy God, will hold the right hand, saying unto thee, fear not. Nasa ating kalagitnaan ng precision natin malapin o minumahal. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Saying unto thee, fear not, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Hallelujah! Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Be not dismayed, for I am thy God. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Manatili na kataas ang inyong makamay, minamahal. Mayroon pong 4 na reglamento, kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pangalawa, ang pagsisisi. Magsisi at tumalikod sa masamang gawa ang bawat isa sa inyo para darating ang pagpapala nagmumula sa mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah, para mahugasan at mapatawad ang ating makasalanan. At ang pang-apat, Diyos na ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Sa patuloy niyong paglilingkod, kasama ang inyong buong pamilya. Hallelujah. Habang nakataas ang inyong mga kamay, banggitin po niyo ang panalangin ito. Sumabay po kayo, minamahal. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa iyong dakilang pangalan
In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat at tumanggap sa malapinoon, bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa sakripisyo na iligtas mo sila sa pagkanilang mahal sa buhay. In the name of Jesus, I pray. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Ilagay po yung kanang kamay nyo sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Katulad sa akin noon. Aking pong nilagay po yung aking kamay kanan sa ulo, ang kaliwa naman doon sa aking tiyan dahil mayroon po akong acute ulcer. Dumudumi na po ako ng maitim, yung dugo, minamahal. Mayroon din ako sinusitis, tinapat ko rin sa aking ilong at yung sakit ko sa mata, yung ikabubulag ko na sakit na pterygium. No, yung parang tumutubo at tumatabon sa itim na part ng mata galing sa labas, minamahal. So, pterygium pong tawag noon. So, himbalang kaparaanan, minamahal. Nagulat ako, lahat na yon ay nawala sa isang iglap lang. Nung ako'y nabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So, ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Lahat mga kapatiran, minamahal, sabay-sabay po tayo. Kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, tayo po magkaisang manalangin. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus. Minsan pa malapi noon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mang may naisip na gawa na banggit na may mga labi, na hindi kaaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mo kami mahalapi noon. Sa pangunot dalangin yung hinirang propeta sa huling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Ruel Salmeda, sampu na panalangin ng kanyang buong pamilya. Hallelujah. Sama-sama naming sinasaway. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer. Di mo sa magkaroon sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, kasaut-kasaut. Di mo sa homosexual lesbianism. Hallelujah. Demons, hallelujah. Poverty, problems, cast out, sickness, be healed, be healed, be healed. Right now in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Makabalik na po kayo sa inyong mga upuan, minamahal. At mayroon po tayong lihas after po ng ating closing